Ayan mga idol, no? So sa video na to, isi-share lang po natin, no, yung 10 commandment of human relations or yung 10 utos, no, sa pakikipag-ugnayan sa tao. Ayan. So ito mga idol, bilang security or dun sa mga frontliner, no, kung ano man yung trabaho mo, halimbawa reception or yung sa sales, so kailangan na malaman mo to, no, or dapat maintindihan mo to para alam mo kung paano i-deliver, no. Lalong-lalo po sa atin, no, mga security guard, tayo nasa harapan palagi, tayo yung nag-assist palagi, so dapat alam po natin yung 10 commandment of our human relation. Ayan, of course mga idol, no, yung number 1 dito is speak to people. Ayan, so ibig sabihin po mga idol, no, kapag nandun tayo sa duty natin or sa trabaho natin at pag may dumating na empleyado or bisita, batiin po natin. So sabihin po natin, no, good morning ma'am, good morning sir. So kung mga convenient store yan ang pwesto nyo, pwede, no, good morning ma'am, welcome to ganito, no. So batiin natin kasi ang sabi nga po, no, there's nothing like a cheerful word of greetings. So ibig sabihin, batiin po natin sila, no, pag dumating po sila sa area natin or sa post natin. So pangalawa po mga idol, no, smile to people. Ayan. So kahit pa ano yung pinagdadaanan natin, kapag may dumating doon sa area natin, ngumiti po tayo, no, ngitian po natin yung mga empleyado or yung mga bisita na dumadating doon sa area po natin. Kasi nga daw po, no, meron daw 72 na muscles, no, sa mukha natin na kapag nakasimango tayo. So ibig sabihin, madali po tayong tumanda kapag nagsimango tayo. Pero meron lang 14 na muscle na kailangan natin paganahin para ngumiti. So kung nakasimangot pala tayo mga idol, no, 72 muscle pala yung gumagana sa katawan natin or sa mukha natin, no. Pero sa ngiti, pag ngumiti tayo, meron lang 14. So ibig sabihin, kaysa sumingamangot tayo, mas mahirap ngayon, no, kasi 72 muscle yung kailangan paganahin. So ngumiti na lang tayo, no. At ang sabi pa doon, kapag lagi tayong nakangiti, matagal tayong tumanda. Ayan. So connected siya, no, doon sa number 1 natin na speak to people. Then yung pangalawa is smile to people. So ganito, no. Ayan, so depende na po sa inyo yan kung paano po kayo ngumiti. Basta ang sabi, smile to people. So number 3 mga idol, no, call people by name. So ibig sabihin mga idol, tawagin natin sila, no, sa pangalan nila. Pwede po, no, hi Sir Richard, good morning po. Pwede pong ganyan, no. So nandun pa rin yung respect, no, yung sir natin. Kasi empleyado sila or mas mataas sila sa atin. Pero kung kalibel lang po natin, tingnan din po natin, no, pwede naman diretsa na yung sa pangalan. Huwag lang nating tawaging huy or tawagin nating para sa kamay, no, para hindi natin sila ma-open. And of course, kapag yung pinaka-boss na, alam din natin ibagay yung pagtawag. Lalong-lalo na kung bago lang tayo doon sa area natin. So kung boss natin yan, pwede mo ng sir, no. Basta ang importante mga idol, dapat sigurado tayo, no, na yun ang pangalan niya. Kasi nga po, ang sabi nga po, no, the sweetest music on his ear is the sound of his own name. So yung pangalan niya, no, kapag tinawag natin yung pangalan ng tao. Ganon din naman, no, pagka tinawag yung pangalan natin. So parang maganda pakinggan, lalo na pag tinawag tayo ng boss natin, no, sa pangalan natin. So na-experience na rin po natin yan. So yung pang-apat dito mga idol, be friendly and helpful. So ibig sabihin mga idol, friendly, no, dapat palakaibigan ka doon, no, sa lahat. Pero dapat dyan may limitasyon. Wag na wag tayo mag-over familiarize, no, doon sa pwesto natin. Kumbaga friendly tayo doon sa mga empleyado or sa mga bisita, pero may limitasyon to tayo doon. At doon naman sa helpful, halimbawa mga idol, no, kapag nakita natin yung empleyado papasok sa pinto at maraming dala, no, tulungan natin. Kumbaga pag tap niya ng access card, open natin yung pinto. Pero pag wala namang dala, okay lang yon, kahit huwag natin buksan, monitor lang natin, no. Pero kapag may mga bit-bit, pwede natin magbukas ng pinto, i-assist natin, no, para makita na nila na friendly tayo at matulungin. And number 5 dito mga idol, no, be cordial. So ibig sabihin dito mga idol, maging mabait tayo, no, sa lahat, no, sa empleyado, bisita man yan, sa mga boss natin, sa mga kasamahan natin, no, dapat maging mabait tayo sa kanila. Kumbaga, speak and act sincerely. So yung mga kilos natin, dapat bantayan natin palagi, no. Huwag tayong kumilos na parang walang pakialam. Kumbaga, sincere tayo dapat sa pinapakita natin. So maging mabait tayo. Yan. So pang-anim dito mga idol, no,
be genuinely interested in people. So ibig sabihin dito mga idol, yung sa mga kasamahan natin or mga empleyado man yan or bisita, dapat marunong tayo makinig sa kanila, no? Concern tayo dapat sa kanila para marinig din yung side natin. Kumbaga pakinggan natin, no? Kunyari, may mga concern sila or mayroon silang suggestion, pakinggan natin, huwag nating baliwalain. Kumbaga makinig tayo, no? Kumbaga parang ipakita din natin, no, na interesado tayo dun sa mga sinasabi nila or suggestion nila, no? So huwag nating baliwalain. Dapat concern tayo, no? Yun na makita nila. So number 7 dito mga idol, no? Be generous and praise. So ibig sabihin mga lods, halimbawa dito mga idol, no, may pumasok na empleyado sa post natin, no? Batiin natin. Kumbaga minsan kailangan din natin na sabihin, no, kunyari kasi nag-import din yan sila eh. Hi ma'am, good morning ma'am, good morning sir, ganyan. Wow, ang ganda naman ng suot ni ma'am, ang galing niyo po magdala. So ganun, no, pero dapat may limitasyon pa rin tayo, no. Huwag naman po yung over na over. So dapat marunong tayong pumuri. Ayan. Kunyari sa mga housekeeping, kapag nakikita natin, no, na naglilinis, siyempre gusto rin nila, no, na ma-appreciate sila. So appreciate natin na wow, ang sipag mo naman, ang linis ng paligid natin dahil sa iyo, ganyan. And of course, kapag mayroon silang nabayulit or kunting mali, ibulong natin, huwag nating sabihin ng katulad niya, may tao sa paligid natin, huwag natin masyadong lakasan, sabihin natin na halimbawa na walang ID, sabihin natin, hello ma'am, kasuot na lang po ng ID nila. Hinaan lang po natin, huwag naman natin ipagsigawan, no, para mapahiya or ma-open sila, no. Kumbaga huwag natin silang ipahiya. So medyo mahina lang, no, malumanay lang. At kung mayroong pagkakataon na kayong dalawa na lang doon sa area, kunyari dumaan siya ulit, pwede naman, no, humingi tayo ng pasensya. Ma'am, sir, pasensya ka na kanina, ha. Yun po kasi yung policy natin dito, yung house rule natin. Kailangan po lagi nakasuot yung ID. So kapag ka ganun ka palagi, no, ganun ka sa mga kasamahan mo, ganun ka doon sa mga empleyado, maintindihan ka nila, no. Ayan. So number 8 dito mga idol, no, be considerate. Ayan, so kung mayroon mga nag-violate sa area mo, pagsabihan mo ng maayos. Isipin natin palagi ng mga idol, no, na minsan kahit alam natin na tama tayo, pero doon sa sinisita natin or sa pinagsasabihan natin, alam din yung tama siya. So kung hindi kayo magbigayan, maring mauwi sa hindi maganda, no. So lagi po nating isipin na yung sitwasyon mayroong tatlong side. So yung una, yung side mo, no, at of course pangalawa, yung side naman ng ibang tao, and of course yung side ng mga nakakakita sa inyo. So mayroong tatlong side palagi yan. So dapat considerate tayo palagi, marunong tayong makipagkumbaba at tanggapin, no, huwag tayong makipag-argue para hindi tayo makapanakit ng damdamin ng iba, no. Dapat marunong tayong mag-adjust, considerate tayo palagi, no. So number 9 dito mga idol, no, be alert. Ayan, so lagi naman natin itong ginagawa mga idol, no? At lagi naman pinapaalala sa atin to, no, na kapag ka naka-duty tayo, dapat alerto tayo palagi, no. Katulad niya, may pumasok sa pinto, kailangan dapat alam natin kung nag-punch ba yun o hindi, kung valid ba yung access card niya o hindi. Dapat alerto tayo palagi, no, sa paligid. Ipakita natin sa mga empleyado, mga bisita, at doon sa mga may mga illegal intruder, dapat makita nila na alerto yung security, no. Kasi pag nakita nilang ganun, of course, pupurihin nila yan, no, at bibilib sila sa atin. So number 10 dito mga idol, no, have a good sense of humor. So ibig sabihin mga idol, dito, huwag tayong maging masyadong seryoso, no. Kumbaga maging masayahin tayo dun sa post natin. Kumbaga dun sa duty natin o sa trabaho natin, ipakita natin, no, na masaya tayo sa trabaho natin or sa ginagawa natin. Huwag tayo masyadong seryoso, lalo na kung may sitwasyon or may issue doon na meron kang may nag-violate, huwag natin masyadong seryosohin. Maging masaya tayo lagi sa duty natin. Kumbaga, kung meron mga issue or mga sitwasyon na hindi maganda, magpakumbaba tayo palagi, no. Ipakita natin na gusto lang natin ng trabaho. Yung ginagawa natin, yung mga pinapatupad natin na batas dun sa mga post natin, ipakita natin na dahil lang po yun sa trabaho, no. Kumbaga, part lang siya ng trabaho, kaya natin pinapa-implement yan. So magpakumbaba tayo palagi. Wala namang mawawala dun, no. Kumbaga, marunong tayo dapat mag-handle ng sitwasyon. Kasi sa ganitong sitwasyon mga idol, masusurvive natin palagi yung duty natin. Ipakita natin, no, yung 100% na serbisyo dun sa ating kliyente. Alright, so sana may natutunan kayo mga idol, no, at nakuha na ninyo ng kunting idea yung topic natin ngayon, no. Alright.
So maraming salamat no sa mga nag-support dito sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel no. So sa mga hindi pa po nakapalo diyan, please follow no and subscribe. So malaking tulong po 'yun no sa page natin. Alright? So that's all for today's video mga idol no. See you in our next video.